Magkakaharap sa pagkainan ang pamilya Puentes noong gabi ng Miyerkules. Desente at formal na pagsasalo-salo iyon. Walang gaano nagsasalita at talaga namang mahinhin ang bawat nilang galaw, lalo na ang kambal na si Mia at Rhea. Ang bukod tanging anak ng mag-asawang Don Palermo at Doña Fabia. Mia, Rhea, ano itong nababalitaan ko sa mga tagalugar na isa raw sa inyo ay may kinatagbong lalaki sa bayan? Totoo ba yun? Kung oo, sino sa inyong dalawa? Napatigil ang dalawa sa pagngunguya, nagkatinginan, tila ba walang balak ang isa sa kanila na umamin. Mahigpit kasing ipinagbabawal ni Don Palermo ang pakikipaghalubilo sa ibang lalaki, lalo na kung yun ay hindi naman kilala ng kanilang pamilya. Bukod roon, wala pa silang tamang gulang. Parehong 17 anyos pa lamang ang kambal. Tahimik lamang sila, nakikiramdam kung magagalit ba ang kanilang ama o hindi. Tinatanong kayo ng papa nyo, sumagot kayo, at aminin kung sino sa inyo ang isa sa kambal na nakita nila sa bayan. Hubinga ng malalim si Mia. Batid niyang walang balak si Rhea na aminin ang kalandian niya. Alam din ng dalaga na kapag walang umamin sa kanila, pareho silang mapapahamak. Kaya naman, para mas mapagaan ang parusa na maaring ipataw sa kanila, si Mia naman ang nag-ako ng kasalanan. Ako yun, Papa. Nagpunas ng tisyo sa bibig ang Don at sumandal sa upuan. Tumingin ito kay Mia ng mahinahon, pero mahahalata sa mukha ng Don ang kaunting inis. Ano bang bilin ko sa inyo? Sandaling tinapunan ni Mia ng masamang tingin ang kakambal na si Rhea, pero patay mali siya lang ito. Huwag makikipag-usap sa ibang lalaki, lalo na kung hindi kilala ng pamilya Puentes. Anong ginawa mo? Nakipag-usap po. Sige, magpaliwanag ka. Humigpit ang pagkahawak ng dalaga sa kanyang palda. Mabuti na lang, madali siyang nakapag-isip ng idadahilan. Totoo pong nakipag-usap ako sa ibang lalaki, Papa. Pero si Lorenzo po yung nakausap ko na yun. Nakasalubong ko po siya sa daan bago ako sumakay ng sasakyan natin. May itinanong lang po siya tungkol sa pinag-aaralan namin. Ilang araw kasi siyang absent dahil may sakit siya. Gumisi ang Don. Hindi ito madaling maniwala sa sinasabi ng dalawa niyang anak. Si Lorenzo ang lalaking nakita nila na kasama mo. Mahaba ang buhok ni Lorenzo. Ang sabi ng mga nakakita, maikli lang ang buhok ng lalaki. Parang kagaya ng gupit ko. Nanginginig ang mga kamay ni Mia sa ilalim ng lamesa. Nakukonsensya siya dahil pati ang kababatan nilang si Lorenzo nakagagaling lang sa sakit na walang kaalam-alam ay nadamay pa niya. Nagpagupit na po kasi siya. Ginaya niya po talaga yung gupit ninyo. Hindi ba idol niya kayo pa? Diba, Rhea? Parang binuhusan ng malamig ang kambal ni Mia na si Rhea. Nagulat ito at natauhan. Opo pa. Nagpagupit na po kasi si Lorenzo. Ang gwapo niya nga po eh. Tumango-tango ang Don sa kanilang dalawa. Makalipas ang ilang minuto, tumayo na rin si Don Palermo. Bukas ng umaga, puntahan mo si Lorenzo Papuntahin mo si Lorenzo dito sa bahay. May pag-uusapan kami. Kailangan ko nang umalis. Mag-iingat ka, honey. Kapag alanganin na ang uwi mo, doon ka na lang magpalipas sa kapatid mong si Javier. Tumangulang ang Don saka umalis na rin. Naiwan ang tatlo at nagpatuloy sa kinakain. Pagkatapos nila sa hapagkainan, kaagad namang hinila ni Mia ang kakambal na si Rhea. Inis na inis si Mia kay Rhea. Sa laging ginagawa kasi nito, si Mia ang laging nagdudusa sa lahat ng pagkakamaling ginagawa ni Rhea. Sa isip-isip ni Mia,
Siya lang palagi ang gumagawa ng paraan para malusutan ni Rhea ang problema na ito. Bagay na hindi kayang tiisin pa ni Mia. Mula pagkabata hanggang sa edad na yun ay napapagod na rin siyang umako ng mga kasalanan. Ano ba? Nasasaktan ako! Ikaw wala ka talagang kadala-dala, no? Di ba ang sabi ni Papa na huwag tayo makikipag-usap sa iba? Tapos ngayon ako itong naiipit. Ikaw, wala lang. Ang sarap ng buhay at patay mali siya lang sa lahat ng nangyayari. Eh sino ba kasing nagsabi na ikaw ang umamin? Wala naman, di ba? Ginusto mo naman yan eh. Sira pala talagang tuktok mo eh. Malamang ako ang aamin kasi wala ka namang balak. Lagi ka namang ganyan, di ba? Sanay na akong pinapahamak mo kina Mama at Papa. Ngayon, sa kakaisip ko ng palusot, pati si Lorenzo na natutulog na yata ngayon nadamay ko pa. Kapag ako napahamak na naman, sinasabi ko sa iyo, Rhea, ha? Kalilimutan ko ng kakambal kita. Tandaan mo yan. Sorry na. Sorry? Anong magagawa ng sorry mo? Mababalik mo pa ba yung nangyari? Hindi. Matigas talaga kasi ang ulo mo eh. Hindi mo matiis yung kakatihan mo sa lalaking yun. Sabihin mo nga sa akin, sino ba yung impaktong lalaking yun? Grabe ka naman sa akin. Nagmamahal lang naman ako eh. Nagmamahal? Anong alam mo sa pagmamahal? Sarili mo ang panty, hindi mo magawang malabhan. Nagmahal ka pa ng lalaki? 17 anyos pa lang tayo, Rhea. Hindi pa yan ang dapat mong inaalala. Tsaka baka mamaya niyan, masamang tao yung lalaking yun. Hindi mo naman siya kilala. Kaya huwag mo siyang huhusgahan. Wala ka rin namang alam sa pag-ibig. At least ako, kahit bata pa lang ako, sinusubukan ko ng matutunan ang buhay pag-ibig. Tumigil ka ha. Huwag mong idahilan sa akin yan. Inuuna mo pa yung aralin kaysa sa academics natin. Kaya ang tanga-tanga mo sa school. Puro ka love life. Oo na. Ikaw na matalino. Ikaw na paborito nila Papa at Mama. Ako eto, walang kwenta. Anino mo lang ako. Nakakasawa na rin maging kakambal mo. Kung anong kaya mong gawin, dapat kaya ko rin. Kung anong meron ako, dapat meron ka rin. Parang wala akong sariling katauhan ng dahil sa'yo. Lagi na lang akong ikinukumpara. Ikaw ang standard nila, habang ako... Sinampal ni Mia ng malakas si Rhea. Natameme ang babae. Gulat na gulat ito sa ginawa niya. Bulag ka ba, Rhea? Ikaw ang laging pinapabura nila. Ikaw malaya ka kahit anong gusto mong gawin. Tapos nagagawa mo pa rin magsinungaling. Habang ako ang sinusubsob nila sa pag-aaral. Pinipressure ako sa lahat ng bagay. Dahil ganun kataas ang inaasahan nila. Kaya tumigil ka dyan sa pagdadrama mo. Naiyak si Rhea na parang batang nagdadabog na lumabas ng silid. Napabuntong hininga na lamang si Mia. Hindi naman bago kay Mia ang ganung eksena. Palagi namang nangyayari sa kanilang dalawa iyon. Kaya alam niyang magkakabati rin lang naman sila sa susunod na araw. Dakong 9:00 ng gabi. Palihim namang lumabas ng bahay si Mia. Sinakto talaga niyang tulog na rin ang ibang kasambahay para walang makakita pag-akyat niya sa pader. Pinunta niya ang kababatang si Lorenzo. Ilang minutong lakaran lamang iyon mula sa mansyon. Dahil hindi siya nakakadaan sa gate, binato-bato na lamang niya ng maliit na graba ang bintana ng binata. Ilang sandali lang, dumuhaw na rin ang lalaking si Lorenzo. Dali-dali itong lumabas din at palihim na kinita ang dalawa sa gilid. Ano bang ginagawa mo rito sa ganitong oras ng gabi? Natutulog na ako. Papansin ka ba? Mahalaga itong sasabihin ko. Makinig ka. Bilisan mo na. Baka makita tayo dito ng guard namin. Ganito kasi yun. Di ba nga si Rhea may nilalanding lalaki. Nakipagkita siya rin sa bayan. May nakakita sa kanila. Tapos isinambong kay Papa. Ngayon tinatanong kami ni Papa. Ayaw naman umamin ni Rhea. Di ako na lang ang umako. Ang sabi ko, ako yun. Dinahilan ko na ikaw yung lalaki
para hindi maghinala si Papa. Sinabi mo na ako ang kausap mo? Kahit hindi naman? Para hindi mag-alala si Don Palermo? Oo, sinabi kong ganon. Tapos muntik na akong mabuking. Sabi kasi ng nakakita, maikli lang daw yung buhok ng lalaking kasama ng isa sa kambal. Maiksi. Bakit sinabi mo ako? Alam mo namang mahaba ang buko. Maluwag palang tornilyo mo eh. Mabubuking ka talaga. Ay, tanga. Yun na nga ang problema ko. Mabubuking ako kapag hindi mo ako tinulungan. Kasi bukas, iniimbitahan ka ni Papa sa bahay. Tulungan? Bakit naman kita tutulungan? Sige na, please. Pangako, last na itong pabor na hihingin ko sa'yo. Hindi na kita aabalahin kahit kailan. Pambihira ka naman. Ano bang maitutulong ko? Magpagupit ka ng buhok mo, kagaya ng kay Papa. Ano? Nasisira ka na ba ng ulo? Alam mo namang inaalagaan ko ang buko na to. Sinabi ko kasi na nagpagupit ka eh. Kapag nakita ka niyang mahaba ang buhok, malalaman nila na hindi ako nagsasabi ng totoo. Baka pahintuin ako sa pag-aaral kapag nagalit si Papa. May naman. Ang sarap-sarap ng higa ko tapos sinabi mong magpapagupit ako. Gusto mong pagupit ako ngayon para lang pagtakpan ka at yung ginawa ng kakambal mo? Nakikiusap ako sa'yo. Sa'yo nakasalali ang kinabukasan ko. At nangungonsensya ka pa talaga ha? Sige na, Lorenzo. Nagmamakaawa ako. Sige. Pero sa isang kondisyon. Ano yun? Tsaka mo na malalaman kapag naging successful ang pagsisinungaling mo. Hintayin mo ko rito ha. Kukuha lang ako ng jacket. Lalamigin ka eh. Nakahinga ng maluwag ang dalaga. Mabuti na lamang at napapayag niya ang kanyang kababata. Nagganap sila ng barbero ng gabing yun. Pumunta sila sa bayan pero dahil alanganing oras na rin, nahirapan silang makakita ng barbero. Sarado na kasi ang lahat ng pagupitan ng mga oras na yun. Kita mo naman, wala nang barbero. Aminin mo na lang totoo kay Don Palermo. Huwag mo nang pagtakpan si Rhea. Hindi pwede. Malalagot pa rin ako kapag umamin ako. Napalingon ang dalawa nang may marinig silang boses ng matandang lalaki. Barbero ba ka mo? Bakit po? May kilala po ba kayo? Barbero ako. Sa katunayan, pauwi na sana ako. Pero kung talagang gusto ninyong magpagupit, wala namang problema. Halik kayo. Sumunod kayo sa akin. Ay naku tatay, hulog ko talaga ng langit. May pinundahan silang iskinita na hindi naman kadiliman. Maliit lang na pagupitan na pwesto ng matanda. Pero makikita na organisado naman ang lahat ng bagay. Anong gupit ba ang gusto mo, iho? Tatay, eto po Gayahin niyo po ang gupit ng papa ko. Inabot ni Mea ang larawan ni Don Palermo galing sa pitaka ng dalaga. Tumangutango lamang ang matanda sa kanya. Makalipas ang halos 40 minutos, natapos na rin ang panggugupit. Naninibago si Lorenzo sa buhok niya. Ilang taon na din kasi niyang pinahaba ang buhok na yun. Pero nang dahil lang sa problema ni Mia, napilitan na lamang siyang ipaputol iyon. Marami pong salamat. Pasensya na po uli sa abala. Nagbigay ng pera ang binata at agad din namang iyong tinanggap ng matanda. Marami pong salamat. Hindi niyo po alam na meron po kayong kinabukasan na iniligtas. Nako, walang anuman. Paano? Umuwi na kayo. Gabing-gabi na. Ay sandali. Kunin ninyo ito. May dinukot ang matanda sa maliit nitong bag. Isang pulseras na ang tali ay kulay pula. Para saan po ito? Isuot nyo na yan ngayon din. May gumagala-gala kasing grupo ng mga aswang dito sa bayan. Lalo na kapag ganitong oras. Para hindi kayo malapitan. Kapag kasi nalapitan kayo,
Baka mahipnotismo kayo at baka sumama kayo nang hindi ninyo alam. Aswang po? Oo, Iha. Totoo ang mga aswang. Tatay, mauna na po kami ha. Mag-ingat po kayo sa pag-uwi at maraming salamat po uli. Ngumiti na lamang sa kanila ang matanda. Habang naghihintay ng mapapadaang sasakyan, napansin ni Mia na tila ba biglang nagbago ang timpla ni Lorenzo. Kinalabit niya iyon at kinausap muli. Uy, Lorenzo. Sorry na kung dinamay kita. Pasensya na kasi yung matagal mong buhok na inaalagaan, pinaputol mo na. Hindi naman yung iniisip ko. Eh kung hindi, di ano? Yung aswang. Ha? Aswang? Naniniwala ka ba sa sinasabi ng matandang yun? Ikaw ba? Di ka ba naniniwala? Hindi ko alam. Hindi pa naman kasi ako nakakakita ng aswang. Marami lang akong naririnig dati. Pero yung aktual na aswang, wala pa. Totoo ang mga aswang. Sa katunayan, aswang ang dahilan kung bakit hindi ako nakakapasok sa school ng ilang araw. Tumawa lang ang dalaga ng akalaing nagbibiro lamang si Lorenzo. Pero unti-unting sumeryoso ang mukha ni Mia nang mapansing seryoso na rin ang mukha ng binata. Seryoso ka ba? Hindi ba tinatakot mo lang ako? Sa'yo ko lang to sasabihin, Mia. Pero totoo ang sinasabi ko. May nakasalumuha kaming aswang nung nakaraang buwan. Yung aswang, yun ay babae. Sabi ng mga kamag-anak namin na may kaalaman sa mga aswang. Natipuan daw ako ng babaeng aswang. Bigla akong nagkasakit pagkatapos ng isang linggo. Lagi akong nananaginip na may aswang sa tabi ko. Nang magpatingin ako sa albularyo, sabi nila, inaaswang daw ako ng isang babae sa pamamagitan ng panaginip. Mabuti na lang naagapan ng pamilya ko. Kasi kung hindi, baka raw mag-isa na lang ako lumabas ng bahay at hindi na bumalik pa. Kung totoo nga ang mga aswang at totoong may gumagala rito, bakit parang wala akong maramdaman? Araw-araw akong napapadaan dito sa bayan, pero wala naman na. Akala mo lang wala, pero baka hindi mo alam. Nakakasalamuha mo na pala sila. Ang mga aswang, hindi yung mga napapanood mo lang sa pelikula. Ang totoong aswang, hindi takot sa tao. Sa halip, mas gusto pa nilang nakikihalubilo sa mga tao. Dahil nagpapanggap sila na isa sa atin. Nakakatuwa mang isipin, pero karamihan sa mga aswang, mayayaman din. Paano mo naman nasabi? Ang angka namin, maraming kaalaman sa mga aswang. Ang paniniwala kasi ng mga matatanda sa amin, isa ang ninuno namin sa nakipaglaban sa mga aswang nung panahon ng mga Kastila. Alam mo, hindi ako naniniwala sa aswang. Pero igagalang ko ang paniniwala mo, ha? Bahala ka, hindi naman kita pinipilit. Nang may mapadaan ng sasakyan, agad nila iyong pinara. Nakauwi si Mia nang walang nakakaalam na umalis siya. Pagbalik niya sa kanilang kwarto, nagtaka siya dahil wala roon ang kanyang kakambal na si Rhea. Bahala siya sa buhay niya. Huminga na lamang si Mia. Nauna siyang natulog na wala siyang pakialam sa kanyang kakambal. Kinaumagahan, bago pumasok ng paaralan, nasa sala si Lorenzo. Katapat ang dalawang kambal at si Don Palermo. Kinumpirma lang ni Lorenzo ang sinasabi ni Mia, kaya naman wala na ring duda si Don sa dalaga. Matapos ang sandaling kwentuhan, sabay-sabay na ring bumiyahe ang tatlo patungo sa paaralan. Magkaiba ang kurso ni Mia at Rhea, kaya naman magkahiwalay sila ng gusali na pinuntahan. Wala talagang modo yung kakambal mo, no? Kung alam lang niya na siya yung pinakadahilan kung bakit hindi na ako long hair ngayon. Nakatingin na lamang ang dalawa sa papalayong si Rhea.
nang hindi man lang nagpaalam sa kanila. Pabayaan mo na yun. Ang mahalaga tapos na ang issue. Buti na lang naniwala na si Papa. Sige na mauna na ako. Mamaya na lang ulit. Naglakad ang dalagang si Mia. Maganda ang panimula ng klase para sa danghaga. Kahit kasi hindi siya nakapagbasa, alam niya ang mga itinuturo sa pisara. Mabilis na lumipas ang mga oras. Tumunog ang bell, hudyat ng kanilang uwian. Paglabas ni Mia ng kanilang silid, tinungo niya agad ang kakambal na si Rhea. Pero sabi ng mga kaklase ng kanyang kapatid, nauna nang lumabas si Rhea. Ay, napakabulok talaga ng ugali. Paghahanapin pa ako. Pinunta ni Mia ang gwardya. Nakakilala rin nilang magkapatid. Ang sabi ng gwardya, hindi pa raw nakalalabas ng campus si Rhea. Kaya naman, naisipan ni Mia na hanapin ang kanyang kakambal sa mga lugar na maaari nitong puntahan. Bakit hindi mo nalang hayaan si Rhea sa buhay niya? E di siya mapagalitan. Sasabit din ako dahil ako ang nakatatanda. Baka sabihin nila, pinapabayaan ko ang kakambal ko. May alam ako kung saan maaaring pumunta si Rhea sa campus na to. Huminto ang dalawa sa hagdanan. Saan? Di ba sabi mo, may palihim na boyfriend si Rhea? Alam ko kung saan pumupwesto ang magsyota para walang makakita sa gagawin nila. Hindi naman ganyan si Rhea. Hindi mo sigurado. Malihim ang kakambal mo. Kaya sumunod ka na lang sa akin. Pumunta sila sa kabilang gusali. Tinumbok nila ang pinakadulong bahagi ng pasilyo. May malaking silid doon na nagsisilbing tambakan ng mga lumang gamit. Napansin nila na nakabukas ang pinto. Ayun o, pumasok ka na sa loob. Tingnan mo kung nandiyan ang kapatid mo. Dahan-dahang naglakad ang babae papasok ng silid. Pagsilip niya sa lumang aparador, nakita niya ang kanyang kakambal na si Rhea. Tulala na parang wala ito sa sarili. Nakatanggal ang isang botones nito. Nakabukas ang bintana na parang may lumabas doon. Hoy, Rhea! Hoy! Naririnig mo ba ako? Sinambal ni Mia ng malakas ang babaeng si Rhea. Ilang sandali lang, nagbalik na ito sa katinuan. Maging si Rhea ay hindi rin alam kung bakit siya naroon. Nagmamadaling tumayo si Rhea. Inayos ang kanyang botones. Ate Mia? Bakit mo ako dinala rito? Saan to? Baliw! Hindi kita dinala rito. Naabutan kitang nandito at nakatulala. Sabihin mo nga sa akin, sinong nagdala sa'yo rito? May kasama ka ba kanina bago ako dumating? Pinagbawisan ng malamig ang babaeng si Rhea. Sandali itong nanahimik. Kalaunan, may naalala ng bumalik sa kanyang isipan. Yung boyfriend ko, si Rico. Naalala ko, nagkita kami kanina. Ang sabi niya, gusto niya raw na gawin namin yung ginagawa ng mag-asawa. Tumanggi ako. Tapos habang naglalakad na kami paalis, bigla akong nakaramdam ng hilo. May sinabi siya sa akin, pero hindi ko na maalala. Hindi ko na alam, ate. Naramdaman ko na lang na naglalakad ako kasama siya papunta rito. Bago ako mawala sa sarili ko, may nakita akong nakakatakot na muka. Para siyang halimaw, ate. Nanginginig sa takot ang dalagang si Rhea habang sinasabi iyon. Kaya naman, alam ni Mia na totoo ang sinasabi ng kanyang kakambal. Ituro mo sa akin kung sinong boyfriend mo. Ipapakulong natin siya dahil sa pinagsamantalahan kanya at pinagtangka ang kanyang gahasain. Umiling-iling si Rhea habang naiiyak. Hindi ko alam. Kahit anong isip ko, hindi ko na maalala ang boyfriend ko na yun. Parang blanco na ang mukha niya sa alaala ko. Yan, sinasabi ko naman kasi sa iyo eh. Huwag kang magpapadala sa textmate na yan.
Oh, wala akong maalalang mukha, kundi ang nakatatakot lang na yun. Para siyang... Aswang? Napalingon ang kambal na nasa gilid pala si Lorenzo. Mia, sumailalim sa hipnotismo ang kakambal mo. Aswang lang makagagawa niyan sa kanya. Ang mabuti pa, habang may oras pa, patingnan natin siya sa albularyo. Kailangan mo na nating ipaalam kay Papa ang nangyari. Hindi pwede! Baka itakwil niya ako! Ako na ang bahalang kumuha ng palusot. Tama na! Ayoko na maging pabigat! Mia, hindi mo pwedeng ipalam kay Don Palermo ito. Lalo na't pwedeng aswang nga ang gumawa niya sa kapatid mo. Ipatingin na natin siya sa albularyo. Kapag hindi aswang, saka tayo mag-isip ng ibang paraan kung paano ipaliliwanag kay Don Palermo. Hindi ba ako sasaktan ng albularyo? Bakit ka naman sasaktan? Baliw ka ba? Tumayo ka nga dyan. Dala ko ang sasakyan ni Papa. Babiyahe tayo. Kumilos si Mia at si Rhea na parang wala man lang nangyari. Hindi kasi maaring makahalata ang mga gwardya dahil alam nilang kukontak iyon sa Don. Bumiyay sila patungo sa address na nirekomenda ng unang albularyo na napuntahan nila. Sabi kasi noon, mas magaling na albularyo pa ang nasa address. Tahimik lang ang kambal sa likuran dahil sa nangyari. Nagpansinan tuloy sina Mia at Rhea. Pagbatak ng alas 6:30 ng gabi, pumasok sila sa isang barangay. Sa kanilang pagtatanong-tanong, narating nila ang isang bahay na bato. Base sa mga residente, doon daw nakatira ang kilalang albularyo na kung tawagin ay Kapitan Tutan. Lorenzo, sigurado ka ba na Kapitan Tutan ang pangalan ng albularyo na nandyan? Ang baho naman ang pangalan. Yun ang sinabi ng mga tao. Huwag ka na maarte. Nakatatakot naman dito. Parang wala namang nakatira dyan. Kinatok na ni Lorenzo ang pintuan. Ilang segundo lang, may isang matandang lalaking nagbukas ng pinto. Bumungad sa kanila ang pamilyar na mukha. Sandali lang, tay. Ikaw yung barbero, di ba? Malapad ng ngiti ang ipinakita ng matanda. Hindi naman kasi talaga ako barbero. Albularyo talaga ako. Anak ko talaga ang barbero, hindi ako. Ibig sabihin, nanghula lang po kayo ng gupit? Oo, iha. Buti nga tumama eh. Tumawa ang matanda habang napakamot sa ulo. Napangisi na lamang si Lorenzo noong mga sandaling yun. Bakit kayo nandito? Magpapagupit ka ba ulit, iho? Una-una po sa lahat, ang baho raw ng pantalan ninyo, tay. Nandito po kami para magpakonsulta. Ito po kasing kakambal ng kaibigan ko. Palagay ko po, nahipnotismo ng aswang. Sumeryoso ang matanda at direktang tumingin kay Rhea. Nahipnotismo? Sige, pumasok kayo at nang malaman natin ang sagot. Isinarado ni Kapitan Tutan ang pinto. Pagkaupo lang ng 3 sa katre, alam na agad ng albularyo na si Rhea ang mas nakababata sa kanilang dalawa. Palaging ang mas nakababata sa kakambal ang pinagkakainteresan ng aswang. Kaya hindi malabong inaswang ang batang ito. O teka, kukunin ko lang ang mga gamit ko. Relax ka lang ha. Ano bang pangalan mo? Rhea po. Lia. Rhea po. R.I. Rip? Parang rest and peace. O sige, dyan muna kayo. Lorenzo, bingi ba yun? Matanda na, intindi nyo na lang. Napailing na lang ang gambal. Ilang sandali lang, nakabalik na rin ang matanda. May kung ano-anong dahon itong dala. Akin ang kamay mo, iha. Aalamin natin kung sino ang huling humawak ng kamay mo bago ang nangyari.
May inilagay na insenso ang albularyo sa maliit na palayok. Hinaluan iyon ng kung ano-anong dahon. Halos maubo-ubo sila dahil sa usok. Pumikit ang albularyo at nagsalita. Isang magandang lalaki. Matagos ang ilong. Katamtaman ang laki ng mata. Ang mga labi nito ay manipis. Matangkad siya. Makisig ang pangangatawan. Pagdilat ng albularyo, kumuha ito ng papel at lapis. Huwag mong aalisin ang kamay mo. Sa tapat ng insenso, iha. Iguguhit ko ang mukha ng lalaking nakita ko sa iyo. Tumagal ng halos 10 minuto ang ginawa ng matanda. Nang matapos na ang ginuguhit ng albularyo, nanlaki ang mga mata ni Rhea. Maging si Mia at ang binatang si Lorenzo, hindi makapaniwala na sobrang pangit pala mag-drawing ang matanda. Tay, pasensya na po Pero mas lalo ko pong hindi maalala ang mukha niya nang dahil sa drawing niyo. Napakamot na lamang sa ulo ang albularyo. Pasensya na. Hindi kasi ako ganun kagandang gumuhit. Di bale, ituloy na natin ang ginagawa natin. Marami pang ginawa si Kapitan Tutan kay Rhea. Tumagal sila ng halos 2 oras. At sa pagkakataon na yun, sigurado na sila na ang nakilala lamang ni Rhea sa text ay siya mismong aswang na nagtangka sa dalaga. Ikaw, kayong dalawa, mag-iingat kayo. Sinasabi ko sa inyo, ang mga aswang ay nasa paligid lang. Mas mahirap silang tukuyin. Hindi na gumagana ang langis. Karamihan din sa kanila ay hindi tinatabla ng bawang. Ang mga lalaking aswang na gumagala sa mga barangay, babae ang kanilang pakay. Mga dalagang katulad nyo. Eddie, totoo nga po talaga na may aswang? Mia naman, kanina pa tayo nandito. Hanggang ngayon nagdududa pa rin kayo? Noon pa lang, alam ko na. Napatingin sila kay Rhea noong mga sandaling yun. Tila nagbago kasi ang tinig ng dalaga. Pinalayo sila ng albularyo at may kinuha itong tila pangundra. Ano pong nangyayari sa kapatid ko? Sinasapian ng espiritu ng aswang ang batang ito. Iho, tulungan mo nga akong maitali siya sa haligi bago pa siya magwala. Sige po. Kumuha ng lubid si Kapitan Tutan. Agad nilang iginapos si Rhea sa haligi at nilagyan pa ito ng kung ano-anong dahon. May kaalaman sa mga aswang ang angka namin. Pero ngayon ko lang nalaman, maaari palang sumanib ang aswang sa isang tao. Iho, may mga kaluluwa rin ang mga aswang. Sila ang mga kaluluwa na mapupunta sa impyerno. Kaya ibig sabihin nun, maaari din silang makasapi. Pero ang nakapagtataka, nararamdaman kong ang nakasapi sa kanya ay isang aswang na hindi papatay. Yung lalaki pa rin bang nakasapi sa kanya? Diyos ko naman. Oo. Kaya kailangan ko siyang magamot. Kayong dalawa, lumabas na muna kayo. Palalayasin ko ang masamang elemento sa katawan ng batang ito. Mia, kailangan natin lumabas. Baka sa atin lumipat kapag napaalis sa katawan ni Rhea. Sa pilitang inilabas ni Lorenzo si Mia, nag-aalala naman ang dalaga para sa kapatid niya. Kapag may nangyaring masama kay Rhea, siguradong siya naman ang mayayari ng mga magulang nila. Umupo na lamang si Mia. Tinabihan na lamang siya ni Lorenzo habang sila ay nasa hagdanan. Eto naman kasing si Rhea, napakalandi. Kung nakinig lang sana siya kay Papa, di sana hindi magkakaganito. Di sana hindi siya makakatagpo ng aswang. Nakakainis.
Huwag kang mag-alala. Malakas ang kutob ko. Magtatagumpay si Kapitan Tutan. Magtiwala lang tayo sa kanya. Tinapik ni Lorenzo ang babae sa balikat. Naghintay na lamang sila sa labas. Pinakinggan na lamang nila ang albularyo na nagbabasa ng kung ano-ano. Halos kalahating oras din nang dumaan. Binuksan na ni Kapitan Tutan ang pinto. May ngiti ito sa muka. Ano bang balita sa kakambal ko? Ayos lang ba siya? Dumugo ang ilong ng matanda. Halatang hindi naging madali ang pagpapalayas nito sa katawan ni Rhea. Nasa maayos na kalagayan ang kapatid mo. Hindi na siya guguluhin ng aswang kailanman. Matapos sabihin iyon ng matanda, bigla itong hinimatay. Nataranta si Lorenzo at Mia. Pinagtulungan nilang ihiga ang albularyo sa papag. Pero kalaunan din naman, nagkaroon ito ng malay. Base sa matanda, masyadong matigas ang ulo ng aswang na nanggugulo kay Rhea. Ayos na po ba kayo? Ayos na ako. Huwag kayong mag-alala. Maya-maya lang, pwede na kayong umuwi. Hintayin ninyo na lang na magising ang batang yan. Marami pong salamat. Huwag po kayong mag-alala. Magbabayad po kami sa inyo ng malaki. Pasensya na po talaga sa abala. Walang kaso sa akin ng pera. Ang iniisip ko, ang kaligtasan ninyo. Lalo na sa ngayon, unti-unti nang lumalantad ang mga aswang na matagal nang nananahimik. Di nagtagal, nagkaroon na rin ng malay si Rhea. Inalalayan naman agad ito ni Mia para makatayo. Magaan ang pakiramdam ng dalagang si Rhea, para bang walang nangyari sa kanya. Rhea, uuwi na tayo. Nauna na ang kambal sa sasakyan. Sandali nilang hinintay si Lorenzo dahil nagbayad pa ito sa matandang si Kapitan Tutan. Pagpasok ni Lorenzo sa sasakyan, inagis niya sa kambal ang kanyang pitaka. Wala nang laman yan. Bayaran niyo ang lawas ko ha. Agad na pinaandar ni Lorenzo ang sasakyan. Pagdating nila sa mansyon nila Mia, naabutan nilang nakanganga ang gwardya habang natutulog. Pagkakataon nila iyon para makapasok. Maraming salamat. Bukas na lang ulit. Kumaway na lamang si Lorenzo. Maingat na pumasok ang kambal. Mabuti na lang din walang tao sa sala. At ang kanilang mga magulang naman ay hindi pa nakakauwi ng bahay. Nang nasa silid na sila, ay nahiga agad si Rhea para itong lumulutang, ngunit nangihina pa rin ang katawan. Nagpamewang si Mia sa kapatid. Magbubunga nga pa sana siya, pero nakaidlip na si Rhea. Walang iya talaga tong babaeng to. Matapos ang lahat ng problemang idinulot niya, tutulugan lang ako? Ay, pambihira. Binuhat ni Mia ang kalahating katawan ng kakambal para ayusin ang pagkakahiga. Kinumutan niya rin iyon dahil lamigin ang dalaga. Naglakad si Mia patungo sa harapan ng bintana. Isasara na sana niya iyon nang may makita siyang anino ng lalaki na nagmumula sa kanilang bubungan. Isa lang ang ibig sabihin nun para kay Mia, may tao sa itaas. Diyos ko! Dali-dali niyang isinara ang bintana. Nakahawak siya sa kanyang dibdib dahil kinakabahan. Kung ano-anong kinalkal niya sa drawer para lamang makahanap ng pwedeng ipangsaksak. Pero nakita niya walang iba kundi ang tiyanik. Umupo si Mia sa tabi ng kanyang kapatid. Nakiramdam na lamang siya hanggang sa narinig niya ang kaluskus sa kanilang bubong. Pagdikit niya kay Rhea, sobrang init ng katawan nito na parabang inaapoy ng lagnat. Hoy, Rhea, nilalignit ka. Nakakainis ka naman oh. Kaalis lang ng sapi sa'yo, nagkaganyan ka na naman.
Narinig uli ni Mia na may naglalakad sa itaas. Huminto iyon sa tapat mismo ng kanilang kama. Hindi alam ni Mia kung anong gagawin niya sa mga oras na yun. Ang tanging tumatakbo lamang sa isipan niya ay ang kanyang kakambal. Kung sino ka mang impacto ka, layuan mo si Rhea. Hindi kayo bagay. Tila ba nagalit ang nasa itaas nang marinig iyon? Mas lumakas ang mga kaluskus na parabang bubutasin ng aswang na yun ang kanilang bubong. Biglang naalala ni Mia ang pulseras na bigay sa kanila ni Kapitan Tutan. Hinubad niya iyon at isinuot kay Rhea. Sinamahan na rin niya ng dasal. Hindi kalaunan, nawala na ang kaluskus sa itaas. Bumalik na rin sa normal ang init ng katawan ng babae. Lord, kung sino man ang aswang na iyon, pakiusap. Kunin niyo na po siya. Parang timang na ang babaeng nakatingin sa kesame habang magkalapat ang magkabilang palad. Kinaumagahan, napansin ng mga kasambahay ang mga kakaibang gasgas sa mansyon. Pati na rin ang tagalinis ng bubong na si Mang Oman ay napansin ang mga kaluskus sa yero. Nasa hapagkainan silang apat noong mga sandaling yun. Sinabi iyon ng kasambahay na nakapansin. Mga kaluskus! Malalaki ba? Tumango ang lalaking tagalinis saka umalis na rin. Hindi kaya mga aswang ang gumawa nun? May buntis ba sa mga kasambahay? Kasi malabong buntis itong kabalatan unless may hindi sila sinasabi. Sandaling itinigil ng ginang ang pagmiya saka kinausap ang dalawa. Kayo ba? Hindi ba kayo buntis? May naman. Siyempre hindi. Mga bata pa kami. Wala nga kaming nobyo eh. Mas maganda nang sigurado tayo. Totoo po ang aswang. Napatingin ang lahat kay Rhea nang magsalita ito. Seryoso ang mukha ng dalaga. Agad din namang sinipa ni Mia ang paa ni Rhea sa ilalim ng lamesa. Yun ay para ipaalala na hindi pwedeng ipaalam sa kanilang mga magulang ang mga nangyari. Sige nga, paano mo mapatutunayan, ha, Rhea? Pa? Kasi po sa labas kasi, ang dami naming naririnig tungkol sa mga aswang. Nagsalubong ang kilay ng Don. Dahil labang sa mga narinig ninyo, maliniwala na kayo. Alam niyo sa korte, hindi pwedeng paniwalaan ang salita labang. Kaya hindi ako maniniwalang totoo ang aswang. Ganon lang kasimple. Kalmado at desente ang Don sa pagsasalita. Kapag ganun ang kanilang ama, hindi sila masyadong dumadaldal pa. Nananahimik na lamang ang kambal. Pero paano mo ipapaliwanag ang malaking kaluskus sa bubong? Pusa lamang iyon. Wala nang iba pa. Walang aswang. Pusa lamang. Tumayo na ang Don at sandaling nagpunas ng tisyo sa bibig. Naghanda na rin ang dalawa sa kanilang pagpasok. Antok na antok pa si Mia noong mga umagang yun. Nagpuyat kasi siya sa kababantay sa kanyang kakambal. Mabuti na lang talaga. Hindi na bumalik pa ang nangangaswang. Pumasok na sila sa kanilang paaralan. Kabado si Mia dahil nababahala siya para kay Rhea na baka maulit na naman ang nangyari doon. Lalo pat wala naman iyon sa tabi niya. Mabilis na lumipas ang mga oras. Uwian na naman. Sa kamamadali ni Mia na puntahan ang kanyang kapatid. Isang lalaki ang nakabanggaan niya sa hallway. Matipuno ang lalaki. Sa lapad ng dibdib nito ay bahagya pang tumalsik si Mia. Nang tingnan niya ang mukha ng lalaki, parang nanlabo ang mga mata niya. Noong unay kala niya'y nahihilo lamang siya. Pero nang babalikan niya na ng tingin ang lalaki, nagtaka siya. Dahil nakita niyang pababa na iyon sa hagdan. Nang habuli niya, bigla itong nawala.
Parang nahilo ako dun Lukulukong lalaking yun. Pagtalikod niya si Lorenzo naman ang kanyang nakabangga. Tumingin ka sa dinaraanan mo, tapos bayaran niyo yung allowance ko. Oo, babayaran kita. Akala mo naman tatakasan Pauwi ka na ba? Samahan mo ako. Puntahan natin si Rhea. Sabay na naglakad ang dalawa. Naabutan nila Rhea ang nakaupo sa hagdanan na halatang naghihintay din sa kanilang dalawa. Ate, Ayos ka lang ba? Wala bang lumapit sa iyo na lalaki na hindi mo kilala? wala naman. Ayos lang naman ako. Mabuti kung ganun. Tara na, nang mabayaran na natin si Lorenzo. Naging payapa ang mga sandaling yun para sa kambal. Walang naramdamang pasama si Rhea. Hindi na rin naman nagparamdam sa kanya ang lalaking hinihinala niyang aswang na kanya rin namang naging nobyo. 10:00 ng gabi, mag-isa na lamang si Mia sa kanyang silid. Bumalik na kasi si Rhea sa sarili nitong kwarto. Noong mga oras na yun, nasa bahay na din ang kanyang mga magulang. Matutulog na sana si Mia nang biglang may kumatok sa bintana niya. Noong una, iniisip niya na baka ibon lamang na tumama sa bintana. Kaya ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata. Pero wala pa ilang minuto, narinig na lamang niyang may kumakatok sa bintana. Nakaramdam ng inis at pagtataka ang dalaga. Tumayo siya at inayos ang pagkakasara ng bintana. Laking gulat na lamang niya nang biglang may lumitaw na nakatatakot na mukha sa labas ng bintana. Sa sobrang takot ni Mia, napatili na lamang siya ng malakas, dahilan para magising ang kanyang mga magulang na malapit lang din sa kanilang kwarto. May aswang! May aswang! Nabulabog ang mag-asawang Don Palero at Doña Fabia. Dali-daling tumakbo ang dalawa patungo sa silid ni Mia. Ano ba, Mia? Tulog na ang lahat? Bakit ka ba sumigaw na para kang nababaliw? Papa, ano po kasi? Ano? Sabihin mo! Naiinis na ako! May nakita po akong aswang sa labas ng bintana ko. Ang pangit po ng mukha niya. Nakakatakot. Hindi totoo ang aswang. Ano bang sinisinghot mo? Bakit ka ba nakapag-iisip ng mga ganyan, ha? Papa, hindi ako gumagawa lang ng kwento. Totoo kong nakita ang aswang sa labas. Lalaki siya na may pangit na mukha. Umaapaw ang laway niya sa bibig. Tapos, mahaba ang kuko niya. Tumigil ka na! Mambubulabog ka tapos sasabihin mo sa amin ang dahilan ay aswang! Pero pa, Mia! Totoo ang sinasabi ni Ate Mia. Napalingon ang mag-asawa nang marinig nila ang kakambal ni Mia. Isa ka pa! Di porket kambal kayo, pareho na kayong siraulo! Bakit ba kasi ayaw niyong maniwala na may aswang? Gusto niyo po bang malaman kung anong nangyari sa akin para maniwala kayo? Honey, tingnan mo ito isang mong anak. Para walang boto. honey, hayaan na muna natin silang magsalita. Subukan lang nating pakinggan. Please? Bahagyang kumalma ang padre di pamilya. Sige anak, magkwento ka. Makikinig kami sa'yo. Lumapit si Rhea sa kanyang kakambal. Hinawakan nito si Mia sa braso. Unang-una sa lahat, gusto kong humingi ng tawad dahil sinuway ko kayo. At ang paalala ni Ate Mia, palihim po akong nagkaroon ng nobyo. Nakilala ko lang po ang lalaki niyo sa text. Hindi ko na po maalala ang mukha niya at kung anong pangalan niya dahil sa nangyari. Aswang po ang lalaki na yun. Hindi ko alam. Nahypnotize niya po ako at muntikan niya na po makuha ang pagkababae ko. Mabuti na lang ho, dumating si ate. Napahawak na lamang sa sentido si Don Palermo. Parang sumakit ng bagya ang ulo nito. Mia, totoo ba ang sinasabi ng kakambal mo? Opo, ma. Sa katunayan,
Sinapian din po siya ng espiritu ng aswang. Buti na lang, may kakilalang albularyo si Lorenzo. Nagamot po siya ng albularyo. Wala na po ang aswang sa katawan niya. Pero yung aswang po, parang ako naman po yung punteriya. Kalokohan mga sinasabi ninyo. Walang aswang. Hindi yan totoo. Manahimik ka na muna. This time, mga anak muna natin ang pakikinggan at paniniwalaan ko. Hani naman. Bulag ka ba, Palermo? Hindi mo ba nakikita ang mukha ni Rhea? Punong-puno ng takot at trauma ang mga mata niya. Puro ka na lang kasi negosyo. Kaya hindi mo alam kung anong nangyayari sa anak natin. Hindi okay ang kambal. Nararamdaman ko yon dahil ako ang ina. Sa akin lumabas ang dalawang yan. Tila nasupalpal ang Don sa sinabi ng Donya. Bumuntong hininga na lamang ito sa gilid at napasandal sa pader. Mga anak, mag-uutos ako ng mga tao na bantayan ng mansyon para kung sakaling may makitang kahinahinala, mahuhuli agad. Ma, totoo talaga ang nakita ko kanina. Hindi po ako nagsisinungaling. Naniniwala ako sa iyo at sa inyong dalawa. Magpahinga na muna kayo. Kukontakin ko lang ang mga tao natin. Sa sobrang inis ay lumabas na lamang ng bahay ang Don. Huwag niyo na lang munang alalahanin ng papa niyo. Ako nang bahala. Lumabas na rin ng silid ang Donya. Nagyakapan na lamang ang kambal. Makalipas ang 1 oras, walang nakita ang mga tauhan nila sa area. Nilibot ng mga iyon ang kanilang nasasakupan, pero kahit anino ng aswang, hindi nila nasilayan. Ganun pa man, naniniwala pa rin ang Donya na maaring nasa paligid lamang ang aswang. Hindi niya iyon hayaang makalapit sa kanilang mansyon. Bantayan niyo na lamang ang vicinity ng mansyon. Kapag may nakita kayong lalaki na hindi niyo kilala, hulihin ninyo. Kapag nagtangkang tumakas, barilin ninyo. Tumango na lamang ang kausap, ang head ng security nila. Hindi na kayo pwedeng sumakay ng jeep o tricycle. Araw-araw kayong sasabay sa papa niyo. Kami ang maghahatid sa inyo sa school at ipasusundo na namin kayo sa driver natin. Sumang-ayon naman ang gambal sa sinabi ng ginang, habang si Don Palermo naman tahimik lang sa gilid habang umiinom ng alak. Nang masiguradong wala ng aswang sa mansyon, sinubukan na rin nilang matulog ang kambal. Maaga pa rin kasing papasok sila kinabukasan. Pagsapit ng umaga, magkasama ang 4 sa sasakyan. 6:00 pa lamang ay umalis na sila ng mansyon. Palabas pa lamang sila ng bukana ng kanilang lugar. Nang bagalan ni Don Palermo ang pagpapaandar, maraming tao ang nagkukumpulan sa daan. Ibinaba ni Don Palermo ang salamin at tinawag niya ang isang lalaki roon. Pare, ano bang meron na dadaming tao dyan? Abay, si Don Palermo pala ito. Maganda umaga ho. Ano ho kasi kaninang 5:00. Nakita na mga magsasaka yung aswang. Dito po dumaan Sa katunayan tinagaraw nila yung aswang. Kaso raw biglang nag-anyong baboy ramo. Mabilis daw tumakbo Naiwan pa nga yung suot ng aswang na yun. Kasi kapag ang aswang daw po nag-anyong hayop, hindi na nila kailangan ang suot nila. Napatango na lamang si Don Palermo. Ano? Naniniwala ka na ba? Walang salitang lumabas sa bibig ng Don, kaya minabuti na lamang ng Don ang manahimik. Nang malampasan nila ang kumpulan na yun, bumiyahe na rin sila. Naihatid na ng mag-asawa ang kambal sa kanilang paaralan. Nagbilin ang Donya sa gwardya na bantayan ang kambal. Alam mo, nakakainis si Papa. Kalat na nga sa atin na may aswang talaga. Tapos ayaw niya pa rin maniwala. Magsasalita na sana si Mia nang salubungin sila ni Lorenzo habang nasa hallway. Tara! May sasabihin sana ako sa inyo. Dali! Ano ba yon? Wait! Nagpunta sila sa likuran ng stage.
Wala namang makaririnig sa kanila roon, kaya naman sinimula na ni Lorenzo ang kanyang ibabalita. Mia, naalala mo ba yung sinabi ko sa'yo na inaswang din ako ng babaeng aswang? Oo. Bakit? Inaswang ka ba uli? Muntik na kagabi. Mabuti na lang. Nasa amin yung chewing kumberador ng aswang sa kapis. Nalaman kasi nila yung nangyari sa atin. Muntikan na nilang mahuli yung babae. Sinundan nila yung babae na yun. And guess what? Kung anong nangyari? Anong nangyari? Hindi nila naabutan. My God! Yun na yun? Hindi nila naabutan kasi hindi sila tumuloy. Natanaw kasi nilang may kuta ng mga aswang. Nasa pinakagubat na. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagtayuan ang mga balahibo ni Mia. Bigla namang kasing sumagi sa kanyang isipan ang itsura ng aswang na nagpakita sa kanya. Alam na ng mga kamag-anak ko kung saan nakatira ang mga aswang na yun. Mamayang gabi, lulusob sila doon. Sasama ka ba? Hindi, wala naman akong alam doon. Ipagdadasal ko na lamang sila na magtagumpay sila. Bakit parang masaya ka pa? Hindi ka ba nababahala na baka mapahamak ang mga kamag-anak mo? Nababahala din ako, pero wala naman ako magagawa. Hindi sila magpapapigil. Inaswang ako kagabi. Ikaw, inaswang? Oo. Pakiramdam ko, ako naman ang gusto ng aswang na yun. Pero hindi siya nagtagumpay kagabi. Pwede bang kausapin mo ulit si Kapitan Tutan? Alam kong malaki ang matutulong niya sa atin. Dalhin mo siya sa bahay. Titingnan ko kung kaya ko ulit makausap. Pero, napatigil si Lorenzo sa pagsasalita nang biglang umalis si Mia. Nang sundan nila iyon, para bang may sinusundan din ang babae. Uy! Mia! Tumatakbo si Mia sa pagkakataon na yun. Gulong-gulo rin ang dalaga nang makita niya uli ang misteryosong lalaki. Para siyang nababaliw, para siyang inaakit. Sinundan ni Mia ang tumatakbong lalaki. Wala siyang pakialam kung marami siyang nababangga sa hallway. Nakarating si Mia sa tambakan ng lumang gamit, sa kwarto kung saan mismo muntika ng magalaw ng aswang ang kakambal niyang si Rhea. Pumasok na si Rhea sa hindi maipaliwanag na dahilan. Yung utak niya hindi sang-ayon sa nangyayari, pero para bang may sariling pag-iisip ang katawan niya. Kusa itong gumagalaw hanggang sa tuluyan na siyang mawala sa kanyang sarili nang makita ang nakatatakot na mukha ng lalaki. Hindi niya alam kung ano ang mga sumunod na nangyari. Basta't naramdaman na lamang niya na sinampal siya ni Rhea ng malakas. Nang matauhan, unang bumungad sa kanya ang mukha ni Rhea at Lorenzo. May hawak na kawi si Lorenzo na tila may hinahanap-hanap sa bintana. Anong nangyari? Ate, na-hypnotize ka rin ng aswang. Muntikan ka na rin niyang angkinin. Pagkarinig ni Mia ay napabangon siya sa kanyang kinauupuan. Nilibot niya ng tingin ang buong paligid. Saka lang napagtanto kung nasaan siya. Naaalala ko na. May hinahabol akong lalaki. Tapos, bago ako mawala ng malay, nakita ko yung halimong niyang mukha. Ganun na ganun ang itsura niya nung makita ko siya sa bintana. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka naman. Mas maigi sigurong wag na muna tayong pumasok. Pakiramdam ko, andito lang ang aswang at nagmamasid lang sa atin. Nagpadala na ako ng mensahe sa driver namin. Sa backdoor na lang tayo dumaan. Hindi tayo palalabasin sa entrance. Inalalayan ni Lorenzo ang babaeng si Mia. Kahit kasi may ulirat na, nahihilo pa rin naman ang dalaga. Ang nakapagtataka lang din naman talaga, hindi niya pa rin malaman kung ano ang mukha ng lalaking gumugulo sa kanila. Nang makalabas na sila, agad din namang sumakay ang tatlo
Umuwi na muna sila sa bahay ng kambal. Pero wala roon ang mag-asawang Don at Donya. Tumambay lamang sila sa kwarto ni Mia. Binantayan siya ni Lorenzo at Rhea. Kahit patirik ang araw sa labas. Dito na muna ako. Hanggat hindi pa nakakawi si Don Palermo at si Doña Fabia. Masyado ka nang naaabala. Pati ang pag-aaral mo nadadamay. Ayos lang naman. Alam kong kailangan niyo ko. Kaya wag na kayong mag-inarte. Naupo si Lorenzo sa upuan sa gilid ng bintana. Ang kambal naman ay nasa kama. Sandali silang natahimik noong mga sandaling yun. Nag-isip kung ano ang gagawin nila para matapos ang problema na yun. Patawarin niyo ako. Lalo ka na, Ate Mia. Kung hindi dahil sa akin, hindi ko mapupukaw ang atensyon ng aswang. Hindi sana kayo madadamay. Ayos lang yun. Isipin na lang natin kung paano matatapos ito. Sabi ng mga tiyuhin ko, para mamatay ang mga aswang, kailangan daw panain o kaya barilin sa ulo. Si Papa lang naman ang may baril sa amin. At si Manong guard. Wala tayong guard ngayon. May sakit. Yung security natin nag-escort kay Papa at kay Mama. Sa madaling sabi, hindi tayo ligtas ngayon dito. Mas hindi tayo ligtas sa labas. Mas kampante ako rito sa bahay. Huminga ng malalim ang binata, baging ito man ay sumasakit na rin ang ulo. Pwede ko kayang gamitin ang baril ni Don Palermo sakaling hindi sila makauwi na maaga mamaya. Masama kasi ang kutob ko mamayang gabi. Marunong ka bang gumamit ng baril? Tutok kalabit, ganon ang ginagawa sa baril. Napangiti si Lorenzo. Mabilis na dumaan ang mga oras. Gabi na naman. Ang tanging kasama lamang nila sa mansyon ay ang mga kasambahay at ang ilang lalaki sa mansyon na si Mang Oman. Nagpresenta namang magbantay ng gate kahit hindi naman ito marunong gumamit ng baril. Dito lang kayo. Lalabas ako. Titingin-tingin ako sa paligid kung may kahina-hinala. Pakiusap. Mag-iingat ka. Umalis ang lalaki at nanatili lamang si Rhea at si Mia sa loob ng silid. Hawak-hawak ang isang rosaryo. Taimtim na nagdarasal. Pagkatapos ay sinubukan uli nilang kontakin ang kanilang mga magulang. Ngunit hindi pa rin sumasagot ang mga iyon. Nakabalik na si Lorenzo. Wala itong nakita sa labas. Kaya kahit paano, nakahinga sila ng maluwag. Clear ang area, pero hindi tayo pwede maging kampante. Dito lang tayo sa loob. Ang tagal naman nila Mama at Papa. Kung kailan naman namin sila kailangan, dun sila wala. May okasyon ng mga negosyante ngayon, kaya talagang matatagalan sila. Huwag kayong mag-alala, nandito naman ako eh. Pwede ko bang makuha ang baril ng papa mo? Pang self-defense lang. Nakalak ang kwarto nila Mama. Malas, paala na. Ayos na siguro itong hawak kong tubo. Ipapalo ko na lang to sa ulo ng impacto. Siya nga pala, nagpadala na rin ako ng mensahe kay Kapitan Tutan. Binigay ko ang address ninyo. Sana talaga, matagpuan niya tayo rito. Tahimik lang na nakiramdam ang tatlo. Naabisuhan na rin naman nila ang mga kasambahay na manatili na lamang sa loob ng kanilang silid, habang ang matandang si Oma naman ay hindi pa rin umaalis ng gate. Isang oras na ang nakalilipas pero wala pa rin ang aswang. Kahit isang kaluskus ay wala silang naririnig. Inakala nilang hindi na dadalaw ang aswang ng mga gabi na yun. Hindi nila alam, nasa bakuran na pala nila iyon. Nakarinig na lamang sila ng tunog ng baboy ramo. Naglabas iyon ng tunog na para bang kinakatay. Rinig na rinig iyon sa buong mansyon. Sa mga pagkakataong iyon, alam nila na yun ang kanilang hinihintay. Tagaktak ang pawis ni Mia sa kanyang likod. Hindi niya na rin magawang magsalita dahil parang
may bumabarang na bato sa kanyang lalamunan. Kalma lang, kasama niyo ako. Palakas ng palakas ang ingay ng baboy ramo hanggang tumigil iyon sa tapat ng bintana. Nang sumilip si Lorenzo doon, nakita niyang nakatingala sa bintana ang baboy ramo. Sa inaasahang pagkakataon, nag-anyong tao ang baboy ramo na yun. Agad na binalik ni Lorenzo ang kortina ng bintana. Hinigit nito ang dalawang kambal. May isang lalaking nasa tapat mismo ng bintana na nagpupumilit makapasok. Pero dahil bakal ang nakaharang, hindi iyon nagtagumpay. Halika kayo, kambal. Sumama kayo sa akin. Pagsaluhan natin ang init ng gabi sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Manahimik ka. Kung sino ka man, layuan mo na kami. Ayoko na sa'yo! Ang baho ng hininga mo! Seriously? Yan lang ang sasabihin mo? Nakadikit ang tatlo sa dingding habang nakaharang sa kanila si Lorenzo. Subukan mo lang na lumapit. Papalo ko talaga to sa ulo mo. Manahimik ka! Hindi kita kausap. Wala akong pakialam sa'yo. Tanging ang dalawang magandang dilag lang ang pakay ko. Walang masasaktan kung sasama kayo sa akin ng mapayapa. Ang dami mong sinasabi. Hindi ka naman makapasok dito. Oo nga! Walang silbi! Wala sigurong nagmamahal sa'yo ano? Walang pamilya! Pabigat! Tila nasaktan ng aswang sa mga sinabi ni Rhea. Mas lalo iyong nagwala at halos maalog nito ang bakal. Dali-daling bumaba ang tatlo. Pagdating nila sa sala, naruroon ang kasambahay at natataranta rin. Ano ba? Bakit ba kayo nandito? Bumalik kayo sa kwarto nyo. Diyos ko naman. Parang mga dagang nagtakbuhan ang mga kasambahay. Kumuha naman si Lorenzo ng 3 kutsilyo at inabutan din ng tig-isa ang kambal. Bread knife? Seryoso? Tinapay ba yung aswang? Huwag ka na mag-inate. Yan lang yung nadampot ko sa kusina. Aalis na sana sila sa sala nang marinig nilang kumakatok si Mang Oman na nasa labas. Naalala nilang nagbabantay nga pala iyon sa gate. Anong naman? Hindi ka pa pumasok kanina. Isasara na sana uli ni Lorenzo ang pinto nang biglang lumusot ang kamay ng aswang sa siwang ng pinto. Tinulak ni Lorenzo at Mia ang pintuan para maipit ang kamay at hindi iyon makapasok. Ano pang ginagawa niyong dalawa? Anuhin niyo yung kamay. Lalapit na sana si Mang Oman pero bigla na lamang itong nirayuma. Buong tapang namang pinagsasaksak ni Rhea ng kawak niyang kutsilyo ang kanang kamay ng aswang. Kaso nga lang, hindi naman bumabaon ang kutsilyo. Kainis kasi! Bakit bread knife? Inagaw ni Rhea ang hawak na kutsilyo ni Mia. Sinaksak ng dalaga ang kamay ng aswang. Makailang ulit niya itong ginawa. Kaya naman, agad ding binawi ng aswang ang kamay niya. Kaya hindi na iyon nakapasok. Mabilis na isinarado ng dalawa ang pinto. Tinulak nila ang lamesa at binara sa pintuan. Huwag niyo akong pahirapan. Hindi niyo ako kilala kapag ako ang nagalit. Umangin lang malakas ang aswang na nagdulot ng kakaibang takot sa kambal. Ano nang sunod? Anong gagawin natin? Dito lang tayo sa loob. Walang lalabas. Naisara ba lahat ng dapat isara sa itaas? Naisara naman natin ang bintana at mga kwarto, diba? Ang balkonahin nila papa at mama. Sandaling natahimik si Mia nang maalala iyon. Sa lahat kasi ng kwarto, yun lang ang hindi nila napakialaman. Oh my God! Tapos sa kusina. Dali! Pumasok sila sa kusina. Nanahimik lamang sila uli at pinakiramdaman ang paligid. Mga ilang sandali lang.
Biglang tumawag na kay Lorenzo ang albularyong si Kapitan Tutan. Hello, Kapitan Tutan! Nasaan ka na ba? Hingal na hingal ang albularyo na nasa kabilang linya. Papunta na ako. Bunyebas sa buhay. Walang masakyan. Tumatakbo lang ako. Malapit na ako. Huwag muna kayong mamatay ha. Binaba na agad ni Lorenzo ang aswang. On the way na sa Kapitan Tutan. Hintayin na lang natin. Kahit paano'y nagkaroon ng bagong pag-asa ang kambal, pero dumaloy naman ang takot sa kanila nang maramdaman ang mabibigat na yabag sa ikalawang palapag. Nasaan si Mang Oman? Nirarayo mo sa likod ng sofa. Langya, akala ko sumama na sa atin. Ay, nakakainis. Ako nang lalabas. Sasaglitin ko lang. Baka mapahama ka. Kawawa naman si Mang Oman. Baka hindi niya maranasang marayuma. Kapag namatay siya ngayon, babalik ako kaagad. Kumaripas ng takbo at nagpadula si Lorenzo palapit kay Mang Oman. Hirap na makalakad ang matanda, kaya naman hinila na lamang iyon ni Lorenzo sa paa. Tutal, makinis naman ang sahig. Pasensya ka na Mang Oman, hindi kita kayang buhatin. Ilang minuto lang ang nakalipas. Narinig nilang may tao na sa sala. Narinig din nilang winasak na ng aswang ang pinto sa sala. Parang papilang na ibinalibag ang nakaharang na lamesa. Ria! Mia! Halika! Nandito na ako, kambal! Alam niyo ba na matagal ko na kayong sinusulyapan sa labas ng school niyo? Halika na! Aalis na tayo! Dalawa kayong magpapaligaya sa akin! O mas nais ninyong kainin ko na lang ang mga laman loob ninyo? Kung sumama na lamang kaya kayo para matapos na to. Binatukan ni Mia si Lorenzo. Lalong lumakas ang kabog ng kanilang dibdib nang makitang parang pinipilit ng aswang ang doorknob. Hinigpitan nila ang hawak nila sa mga kutsilyo. Si Mang Oman din naman ay dumampot din ng pamalo. Kaso sandok lang nangyari sa kahoy. Akala nyo ba? Hindi ko alam na nandyan kayo? Naaamoy ko ang malinamnam na amoy ninyo, kambal. Sobrang sarap. Lang yung aswang na to, Manjakis. Puro ka bastusan ang lalabas sa bunganga mo. Tuli ka na ba? Ano bang ginagawa mo? Bakit nagsasalita ka pa? Susubukan ko lang siyang kausapin para pampalipas ng oras para umabot si Kapitan Tutan. Sinundok ng malakas ng aswang ang pinto. Nabutas iyon at nagkasya ang isang kamay. Manahimik kang lalaki ka. Hindi ikaw ang pakay ko. Maghanap ka na lang ng ibang kambal. Yung ano? Yung kasing pangit mo. Sumilip ang aswang sa butas ng pinto. Napatili si Mia at Rhea nang makita ang pangit na mukha ng aswang. Tumawa iyon ng napakalakas. Pinasok muli ng aswang ang kamay nito sa butas at inabot ang doorknob. Nang tuluyan ng mabuksan ng aswang ang pintuan, nanlambot na lamang si Mia sa sobrang takot. Hubo ang katawan at naglalaway. Sige! Subukan mo nang lumapit! Sige! Kambal-kambal. Halik kayo. Sumama na kayo sa akin. Humarang si Lorenzo. Dinakma siya ng aswang at binalibag sa gilid. Kukunin na sana ng aswang ang kambal nang biglang. Hoy! Aswang! Tumigil ka na sa kamanyakan mo! Pagharap ng aswang, nasa likuran na nito ang hingal na albularyo. Agad na itinarak ni Kapitan Tutan ang punyal sa puwit ng aswang. Dahil doon, napahiga ang aswang dahil sa sobrang sakit. Dali! Labas na!
Bigla na lamang nagtatakbo ng maayos si Mang Oman sa sobrang takot. Sumunod naman sina Rhea at Lorenzo. Nahuli si Mia kaya nahawakan pa siya sa paa ng aswang. Hindi ka pwedeng umalis! Kahit duguan ang puwet, pinilit pa rin makatayo ng aswang. Tumiwarik na rin si Mia sa pagtayo nito. Huwag ka nang magbatigas pa, aswang! May kinuwang tubig si Kapitan Tutan. Sinaboy niya iyon sa katawan ng aswang. Napaso ang aswang, kaya naman nabitiwan nito ang babae. Hinila kaagad ni Lorenzo si Mia palapit sa kanila. Makinig ka, aswang! Ang punyal na ito ay mabisang pamatay sa mga katulad mo. Kung ako sa'yo, tanggapin mo na ito na ang huli mong sandali. Nangingisay-ngisay pa ang aswang na yun habang nasa ganung kalagayan. Sinamantala ni na Kapitan Tutan ang pagkakataon. Buong lakas itong lumapit sa aswang. Tinarak nito ang punyal sa mismong ulo. Dahil sa ginawa ng albularyo, unti-unting bumagsak ang aswang habang nakasandal sa dingding. Sakto rin namang dumating ang mag-asawang Palermo at Fabia. Hindi sila makapaniwala na may napatay na aswang sa loob ng kanilang pamamahay. Napayakap na lamang ang ginang sa kambal nitong anak. Ako po ay isang albularyo. Pinatay ko lang po ang aswang. Maraming salamat, Kapitan Tutan. Maaari nyo nang ilabas ang aswang na ito. Kailangan niyang maabo para hindi na muli pang mabuhay. Sinenyasan na lamang ni Don Palermo ang mga nakabundot niyang tauhan. Napanganga na lamang din ang Don. Mula na mangyari iyon, naniwala na si Don Palermo pero hindi nila ipinaalam sa iba. Malaki kasi ang magiging epekto nito lalo na't may negosyo sila. Sa parehong gabi, nakatanggap naman ng tawag si Lorenzo. Napalayas na raw ng mga kamag-anak nito ang mga aswang sa kuta. Makalipas ang isang buwan, naging maayos na ang lahat. Naging tamang hinala si Don Palermo sa paligid. Pakiramdam niya, may aswang na sumusunod sa kambal niya. Kaya tuloy, mas dumami ang kanilang tauhan sa mansyon. Lorenzo, ngayong natapos ng problema, pwede mo na bang sabihin sa akin kung ano yung kondisyon na sinasabi mo tungkol ito sa pagpapaputol mo ng buhok? Oo. Ano nga yung kondisyon mo? Huminga ng malalim si Lorenzo, saka bumulong sa dalaga. Turuan mo kong mag-make-up. Nanlaki ang mga mata ng babae. Tila ba nagunaw ang kanyang mundo nang mapagtanto na ang inakala niyang hari ay isa palang reyna na katulad niya. Wakas. As